Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2421 Bruha. Sa oras na ito, ang batang babae ay namamatay, at tila siya ay dumanas ng hindi makataong pang-aabuso. Ang isang bibig ay nagkatikip din ng tela, na pinipigilan siyang magsalita. Ang nakapagtataka kay Yefan ay ang batang babae ay hindi nakakaramdam ng anumang panganib. Sa isang banda, wala siyang cultivation, at sa kabilang banda, parang wala siyang delikadong aura. Isa lang siyang ordinaryong babae. Gayunpaman, ang daan-daang libong tao sa banal na hukuman, anuman ang yaman o kahirapan, ay galit na sumigaw sa ibaba, na hinihiling na ang batang babae na ito ay sunugin hanggang sa mamatay. Nalilito, casual na hinawakan ni Yefan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulot na balbas sa tabi niya. Kuya, ano ang sitwasyon? Bakit mo sinunog ang babaeng ito? Tanong ni Yefan sa Odin. Lumingon si Curlybeard para tumingin kay Yefan ng kakaiba, banyaga ka ba? Tumango si Yefan, kagagaling ko lang dito. Sabi ng kulot na balbas, hindi yan babae, witch yan. Witch. Sumimangot si Yefan, mukhang hindi siya nag-cultivate. Nakatitig sa kanyang mga mata ang kulot na balbas, huwag kang DA niya. Sila ay mga mangkukulam, lahat sila ay hindi nagsasanay, ngunit sila ay ipinanganak na may ilang pangkukulam. Kung sila ay mga tao, paano sila isisilang upang gumamit ng pangkukulam? Ngayon, ibinalik nila sa amin. Nagdala ito ng masasamang espiritu sa kapahamakan at pinatay ang hindi mabilang na mga kamag-anak natin. Ano? Nagulat si Yefan, ang mga masasamang espiritu. May kinalaman sa kanilang mga mangkukulam. Tumango ang kulot na balbas, hindi mo alam, maganda ang pakikitungo sa atin ng mga masasamang espiritu. Lahat ng buhay sa imperyo ng Odin ay walang awa na ninakawan, ngunit sila lamang ang mga mangkukulam na hindi kailanman aatakihin ng masasamang espiritu. Ito ay malinaw na ang mga mangkukulam ay walang cultivation base, tanging ilang mapanlin lang na pangkukulam. Bakit hindi sila salakayin ng masasamang espiritu? Ito ay dahil kasama sila ng masasamang espiritu. Sumimangot si Yefan, marahil ay may naintindihan. Medyo kakaiba talaga ang lilac-haired na witch na ito. Wala siyang cultivation level, ngunit ang kanyang mental power ay tila mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay hindi naging malakas dahil sa kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napakahina. Ngunit para sabihing may kinalaman sa kanila ang mga masasamang espiritu, nadama ni Yefan na ito ay puro kalokohan. Sa oras na ito, umakyat sa entablado ang isang mahabang mukha na opisyal na nakasuot ng robe na may gintong pattern sa puting background ng Divine Court. Hawak niya ang isang tanglaw sa kanyang kamay at inabot ang senadorya sa mga tao na tumahimik. Mga dakilang tagasunod ni Odin. Ang iyong boses ay naihatid sa mga Diyos. Ang mga kaawa-awang kaluluwang nasalanta ng masasamang espiritu ay masasaksihan kasama mo ang dakilang sandali ng banal na kaparusahan. Itong mga mangkukulam na naghahatid ng kapahamakan, tayong ang hukuman ng Diyos ay tiyak na lilinisin. Hanggang sa masunog ang lahat ng mga mangkukulam na ito, ang mga masasamang espiritong ito ay tuluyang mawawala. Sama-sama tayong manalangin para sa mga namatay na kamag-anak. Para makapagpahinga ang kanilang mga kaluluwa sa kapayapaan, isa sa katuparan natin ang ugat ng sakuna na ito. Pare Chester. Sunugin siya hanggang mamatay. Sunugin mo siya hanggang mamatay. Sunugin mo siya hanggang mamatay. Ang parang alon na boses, alon ng alon, paus, puno ng hindi mabilang na galit. Si Father Chester ay mukhang seryoso, isang bola ng apoy na elemental na enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay, at ang sulo ay sinindihan. Nang tumalikod na siya at naglakad patungo sa dalagang kulay ube ang buhok, nahihirapang itinaas ng dalaga ang ulo nito. Umiling-iling ang babaeng may kulay ubing buhok, patuloy na pamatak ang mga luha, ang mga mata niyang lavender ay puno ng kawalan ng magawa at pagsusumamo, at walang katapusang mga hinaing. Gayunpaman, walang awa sa mukha ni Chester, at ang lahat ng mga tao ay patuloy na inaabuso siya. Tila walang naniniwala na inosente ang dalaga. Ang babaeng kulay lila ay tumingin sa mga tao sa plaza sa takot, nagmamakaawa, sinusubukan upang mabuhay. Gayunpaman, ang nakukuha mo ay higit na pangungutya at kahihiyan. Unti-unti, may bakas ng kawalan ng pag-asa sa mga mata ng babaeng may purple na buhok. Nang unti-unting lumalapit si Chester, bumuhos ng kerosene ang tambak ng kahoy na panggatong. Biglaan. Isang figure ang tumalon mula sa entablado. Isa itong payat, maitim na binatilyo na nakasuot ng kayumangging vest. Tumakbo siya palabas at naglabas ng kalawang na punyal sa kanyang kamay. Fiona, ililigtas kita. Hindi tumakbo si Boy kay Chester, bagkus ay sumugod siya sa panggatong at pinutol ang lubad sa likod ng babae gamit ang isang punyal. Hindi inaasahan ng mga bantay na sundalo na may maglalakas loob na umahan at mamatay sa ganoong oras. Nang magsisimula na ang mga sundalo, nakita nila si Padre Chester na ikanaway ang kanyang kamay.
Maglakas loob na makipagsabuatan sa mga mangkukulam, lahat sila ay kaaway ng mga tagasunod ni Odin. Dapat silang lahat ay masunog hanggang sa mamatay. Iniunat ni Chester ang kanyang kamay, at ilang mga bowl ang apoy ang direktang namuumula sa lahat ng direksyon, na nakapalibot sa lalaki at babae. Nang makitang wala nang mapagtatagwan, bakas sa mukha ng bata ang takot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumagsak ang hindi matiis na luha ng batang babae na may kulay ubing buhok, at ibinaw niya ang kanyang ulo sa mga bisig ng lalaki. Nang makitang pareho silang ililibing sa apoy, biglang lumitaw ang isang figure sa gitna ng mataas na plataporma, isa sa bawat kamay, diretsyong binuhat ang lalaki at babae, at inilagay sa mga balikat. Mahigit 100 bowl ang apoy ang walang oras na tumama, at ang lalaki ay lumipad at lumipad palabas ng karamihan. Si Yefan ang bumaril, ngunit para maiwasan ang ilang gulo, sinadya ni Yefan ang kanyang sarili bilang Leng Xingchen. Si Yefan ay orihinal na nagplano lamang na iligtas ang isang babae. Una, alam niyang inosente ang dalaga. Pangalawa, curious siya na hindi inatake ng masasamang espiritu ang mangkukulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang mabahong batang lalaki na hindi natatakot sa kamatayan. Nagmadali siyang iligtas muna, at kailangan niyang iligtas ang dalawa. Sino? Maglakas loob na looban ang Dormafield. Galit na galit si Father Chester, at ang mas ikinasindak niya at ng lahat ng mga sundalo ay sobrang bilis ng mga taong dumating. At malinaw na hindi nila napansin kung anong uri ng paglilinang ang ginamit ng taong ito. Naramdaman na ni Yefan na may ilang puwersa na nagbabanta sa kalangitan at maging sa banal na kaharian, na nagmamadali patungo sa gilid na ito, at hindi na siya dapat manatili ng mas matagal. Sa makatuwid, si Yefan ay lumipad palabas ng lungsod ng direkta sa hangin. Sa kalye, ang apat na anak na babae ni Xiao Ziner, na namimili at kumakain, ay biglang nakakita ng isang lalaki na karga-karga silang dalawa, na kumikislap sa hangin, at lahat sila ay natigilan. Ziner, tama ang nabasa mo, asawa mo ito. Curious na tanong ni Nayan Rujao. Sumimangot si Xiao Ziner, si Smelly Yefan, ano ang ginagawa niya? Ilang banal. Hinahabol siya ng realms at duotian. Bakit nagbago na naman ang mukha niya? Nagtataka si Ling Yue. Dapat ba tayong tumingin? Nagmamadaling tanong ni Ning Zimo. Inabot ni Xiao Ziner ang cake na nasa kamay niya kay Ning Zimo at sinabing, pupunta ako, walang silbi dahil maraming tao, pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkasabi niyon ay tumalon din ang dalaga. Napansin ng ilang eksperto mula sa Divine Court na si Xiao Ziner ay nagmumula sa likuran at walang pakialam, iniisip na si Xiao Ziner ay isa rin sa kanila. Natagpuan ni Yefan na lumilipad siya ng ganito, ang bilis ay hindi sapat, at hindi siya nagtago. Sword intent, hindi binalak ni Yefan na gamitin ito. Una, ayaw niyang pumatay ng tao, at pangalawa, kapag ginamit niya ang sword intent, malalantad ang pagdating niya kay Odin, at tiyak na magdulot ito ng kaguluhan. Dragon Wing. Ang daloy ng hangin sa paligid niya ay nagdala ng mga gintong linya, at ang bilis ni Yefan ay biglang bumilis. Red Gold Dragon King Spear. Si Yefan, na may mahabang sibat ng apoy ng dragon, direktang tumama sa protective shield ng Divine Court sa di kalayuan. Boom! Hindi direktang nasira ang protective cover, pero kupas lang ng kaunti. Natigilan si Yefan, kahit na hindi siya gumamit ng sword intent, ang two-layer disintegration at ang Mad Dragon Blood Chi ay hindi bababa sa kapangyarihan ng labanan ng banal na katawan. Ngunit kahit isang galaw ng Dragon King Spear ay hindi makalusot sa hadlang na ito. Ito ba ay talagang isang super shield na ginagamit upang labanan ang masasamang espiritu? Kabanata 2422 talagang dalawang stroke. Sa kabutihang palad, sapat na para kay Yefan na i-tone down ito ng ganito. Direktang binalot ni Yefan si Longyan sa buong katawan niya, natamba ang isang butas sa isang dulo, at lumipad palabas ng Divine Court. Hindi siya natatakot sa mga taong nasa likod niya, ngunit hindi na kailangang makipag-away, at isang away ang sisir sa korte. Tutal, teritoryo iyon ni Air, at hindi nararapat na sirain ang hukuman ng Diyos nang siya ay unang dumating. Ngunit ang grupo ng mga taong humahabol sa likod ay kumakagat ng husto. Captain Pierre, nararamdaman mo ba? Isang Sacred Heart Realm Mage na humahabol sa likod, na may hawak na Purple Gem Staff, ang nagsabi kay Pierre sa gilid, dapat ang Shenlong iyon mula sa Dasheng side. Sa sandaling ito, binuksan ni Pierre ang 3 pares ng banal na puting gintong mga pakpak sa likod ng kanyang likuran, na lumilipad sa harap. Seryoso ang hitsura niya, at, kung nabasa mo ito ng tama, ito ay dapat na isang 5 kuko na gintong dragon, isang napakabihirang bloodline sa pamilya Shenlong. Tanong ng babaeng salamangkero na may bilog na mukha at naka-pockmark. Maaaring may kinalaman ang pamilya Shenlong sa mangkukulam. O ang masasamang espiritu. May kinalaman sa pamilya Shenlong. Ang iba ay nagsimulang mag-isip, bawat isa ay may matigas na tingin sa kanilang mga mukha. Kumunot ang noo ni Pierre at sinabing, kahit na ano, dapat mahuli mo siya. Imbestigahan mo. Sa ilalim ng aking ilong, ang robbery field ay mananakawan.
Pag dumating yung time na papanagutin si Lord Oracle at Boss Hoggle, gusto ko pa bang makisali? Nakabalik na si Yu Miss Ying, ayokong minamaliit siya. Sa sandaling ito, ang Sacred Heart na lalaking mage sa tabi niya ay nakaramdam ng mali, lumingon sa likod at nagtatakang sinabi, sino ang babaeng nasa likod niya? Ang gininto ang pulang apoy ng Phoenix ay umikot sa paligid ng batang babae, tulad ng isang nagniningas na Phoenix, na sumusunod sa likuran. Sa wakas ay nag-react, isang grupo ng mga idiot, mahinang ngumuso si Xiao Ziner. Hindi niya ginamit ang Feng Yan noong una, hanggang sa bumilis si Ye Fan at nagsimulang bumilis ang lahat, ipinakita ni Xiao Ziner si Feng Yan. Feng Yan. Ang Phoenix Clan. Damn it, bakit nakialam ang Phoenix Clan? Maaaring ang krisis na ito ng masamang espiritu ay sanhi ng pag-atake ng angkan sa ating Odin Empire. Habang nakikipag-usap ang isang grupo ng mga tao, si Ye Fan, na lumilipad sa harap, ay tumalikod at sumigaw sa wikang Earth, Ziner. Bitag sila para sa akin. Huwag patayin. Alam niyang hindi niya ito maaalis, kaya nakiusap na lang siya sa babae na tumulong sa pagpigil sa humahabol na mga sundalo. Kung may ganitong kakayahan si Xiao Ziner, natural na alam ni Ye Fan. Ang kaharian ng Sacred Heart ni Xiao Ziner ay ibang-iba sa mga ordinaryong nagsasaka ng Sacred Heart. Sa panahong ito, lahat ng mga batang babae ay nagsusumikap, at si Xiao Ziner ay gumawa ng pinakamabilis na pag-unlad. Bagamat ito ay nasa kaharian ng Sacred Heart, nipino na ngayon ni Xiao Ziner ang Suihuang Temple at nakuha ang mana ng sinaunang Suihuang, at si Feng Yan ay nagsimula sa isang landas ng pagbabago. Ngayon ang Phoenix Flame ni Xiao Ziner ay iba sa sinumang babaeng Phoenix. Unti-unti din niyang napagtanto ang masining na paglilihi ng apoy mula sa banal na apoy na iniwan ni Emperor Suihuang. Bagamat imposibleng direktang magmana ng artistikong konsepto ng apoy sa antas ng emperador, ang talento ni Xiao Ziner ay napakataas. Naniniwala si Ye Fan na maaga o huli, mauunawaan niya ang mood ng apoy na pagmamayari niya. Hindi makapatay. Napakagulo, nakangusong sabi ni Xiao Ziner, ngunit ang kanyang mga mata ay lubos na nagmamalaki. Ngayong nakarating na ang cultivation base, sa wakas ay matutulungan na niya ang mga lalaki. Sa sumunod na segundo, direktang na-activate ni Xiao Ziner ang Phoenix Blood Burning. Mga lumilipad na balahibo. Dalawang malalaking pakpak ng apoy ng Phoenix ang nag-apoy sa likod ni Xiao Ziner, at ang hindi mabilang na apoy ng Phoenix ay naging mga balahibo na lumilipad na talam, umaatungal patungo sa lahat ng nasa harapan. Ilan sa mga Duotian realm na may mahihirap na cultivation base ay labis na natakot kaya tumakas sila, at ang nasugatan sa paso ay nahulog. Matapos linisin ang mga sari-saring card na ito, 5 banal na lugar na lang ang natitira sa himpapawid, sa pangunguna ni Pierre. Damn, hindi ko kayang habulin ng ganito. Deal with this Phoenix girl first, since group sila, pareho lang ang hulihin mo. Ikanaway ng lalaking mage ang purple staff sa kanyang kamay, at biglang kumulog ang mga thunderbolt sa kalangitan, boom. Boom, sinalubong ng kulog at kidlat si Xiao Ziner. Ang bilog na mukha na babaeng salamangkero ay kamakaway ng isang asul na tungkod, at daan-daang mga tinik ng yelo ang nakasabit sa kalangitan, biglang tumusok kay Xiao Ziner. Ang kulog at kidlat at mga tinik ng yelo ay kasing siksik ng malakas na ulan, at walang paraan upang maiwasan ito. Harang. Itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang mga braso, at pinalibutan ng Phoenix Flame Barrier ang kanyang katawan ng walang dead ends, pinuprotektahan ang kanyang buong katawan sa loob. Ang lahat ng kidlat at mga tinik ng yelo ay walang silbi, at lahat sila ay nakaharang. Hindi. Ang Phoenix Flame ng Phoenix Bloodline, ang elemental na kalidad ay mas mataas kaysa sa ating kapangyarihan ng kaguluhan, ang parehong antas ng cultivation, ay hindi makakasira sa depensa. Kumunat ang noo ng lalaking mage. Inilabas ni Pierre ang malawak na espada na may iba't ibang kulay na hiya sa kanyang baywang, pagkatapos ay pagbutihin ang iyong elemental na kalidad. Nakita ko siyang nag-swing ng espada at gumuhit ng magic rune sa hangin na parang kidlat. Advanced na karagdagang pamamaraan, ang himno ng Diyos, ang karnabal ng mga elemento. Sa isang instant, isang purple at isang blue magic circle ang nahulog sa dalawang mage. Muling ipinatawag ng lalaking salamangkero ang elemento ng kidlat, at ito ay higit sa 2 beses na mas marahas kaysa sa kidlat ngayon. Lifa, ang advanced na pamamaraan ng pagbagsak ng kulog. Isang baliw na kulog na kasing kapal ng isang pillar na tumatagos sa langit ay nahulog mula sa langit, isang violet blue thunder at kidlat na baliw na dragon, na agad na nabasag ang Phoenix Flame Barrier ni Xiao Ziner. Nag-apoy ang mga pakpak ni Xiao Ziner sa kanyang likuran, at mabilis siyang dumaan sa kulog at kidlat. Gulat na gulat ang dalaga, hindi niya inaasahan na polalakasin talaga nitong si Pierre ang mga spell ng dalawa pang kasama. 2 beses na yata siyang maging Knight Commander. Ang ganitong uri ng tao ay lubhang kapaki-pakinabang sa larangan ng digmaan. Ang magic ng elemento ng yelo ng babaeng salamangkero ay halatang lumakas, at ang temperatura sa paligid niya ay bumaba ng ilang beses sa isang iglap. Sa napakalamig na bukid, ang kamatayan ay nagyelo. Isang ice storm ang bumalot sa paligid ni Xiao Ziner, at ang kanyang mga pakpak ay hindi na magawang gumana ng maayos. Iyan ay kawili-wili.
Nakatingin sa paparating na vortex ng yelo, ang mukha ni Xiao Ziner ay nagpakita ng nasa sabik ng ngiti. Kasabay nito, siya ay nasa isang tahimik na lambak sa di kalayuan. Matapos mahulog si Ye Fan, binitawan niya ang mga lalaki at babae. Okay, ligtas na. Kumuha si Ye Fan ng healing pill at ibinigay sa babae, Fiona ang pangalan mo, tama ba? Kainin mo na ito, mabilis kang makaka-recover sa injury. Kinuha ito ni Fiona Nain, isang pares ng mga purple na mata, nakatingin kay Ye Fan ng may pagtataka. Fiona, huwag ka nang kumain nito. Maingat na tiningnan ng bata si Ye Fan, sino ka? Bakit mo kami iniligtas? Napangiti si Ye Fan, medyo alerto ang batang ito. Benjamin, ayos lang, wala namang mali siya ang ginoong ito, mabuti siyang tao, sabi ni Fiona, ngunit mabilis niyang ininom ang tableta ng gamot. Paano mo malalaman na mabuti akong tao? Tanong ni Ye Fan. Nilunok ni Fiona ang elixir at sinabing, kaming mga taong sirs ay ipinanganak na may kakayahang makilala ang mabuti at masama sa aming mga kaluluwa. Circe. Bulong ni Ye Fan, mukhang may saysay talaga ang sinabi ng bruha. Naglabas si Ye Fan ng damit ng babae at ibinato sa babae, isuot mo, nasa likod pa ang babae ko, ay kailangan mong magmadaling bumalik. Kayong dalawa, kung mapagkakatiwalaan ninyo ako, huwag kayong gagalaw, huwag kayong mag-isip-isip, ipapadala ko kayo sa ligtas na lugar. Kabanata 2423, hindi ito napakasimple. 2423. Dahil sa tiwala ni Fiona, hindi na nagtanong pa ang binata na si Benjamin, at masunarang nagpakalma sa kanyang isipan. Sa katunayan, ang dalawa ay walang pagpipilian ngayon, maliban sa maniwala na si Ye Fan ay walang ibang paraan. Matapos ipadala ni Ye Fan ang dalawa sa ring space, tumalikod siya at bumalik. Sa himpapawid, si Xiao Ziner ay napaliligiran ng puyo ng yelo. Nasusunog na dugo ng pulang lotus. Sumasabog ang gintong gulong. Si Xiao Ziner ay pumasok sa estado ng pulang lotus na nasusunog na dugo, at mula sa gitna ng kanyang katawan, galit na galit siyang nagpalabas ng isang dosenang apoy ng phoenix sa lahat ng direksyon. Ang mga aura na ito ay parang matalas na talam, na dumudurog sa puyo ng yelo. Ang dalawang mage ay nagpakita ng walang magawa na mga ekspresyon. Naibigay na nila ang lahat ng kanilang lakas, ngunit ang kanilang paglilinang ay pinigilan at ang kanilang mga spell ay pinigilan ni Feng Yan. Wala talaga silang magagawa. Nang makita ito, lumabas si Pierre ng personal, ang malawak na espada sa kanyang kamay ay kumislap ng puting gintong glow, at ang espada ay nahulog mula sa hangin. Banal na espada, ang mga bituin ay bumabagsak. Biglang, ang sagradong enerhiya ay naging maliwanag na mga meteor, at ang mga bituin na kasing laki ng grinding disc ay nagsimulang bumagsak ng tuloy-tuloy sa paligid ng katawan ni Xiao Ziner. Binuksan ni Xiao Ziner ang kanyang mga pakpak upang kumurap para umiwas, ngunit si Pierre ay sumugod na. Ang banal na enerhiya ay walang epekto kay Pierre. Inilabas niya ang kanyang espada, lumikha ng isang banal na bagyo, na humahadlang sa paggalaw ni Xiao Ziner. Si Xiao Ziner ay walang pagpipilian kundi ang magtaas ng isang kalasag para harangin ang bumabagsak na bulalakaw. Red Lotus at Phoenix Crying Sword. Nang makitang sapat na ang distansya, ang katawan ni Xiao Ziner ay natatakpan ng pulang lotus, at siya ay lumipad at tumusok ng espada. Advanced na karagdagang pamamaraan, proteksyon ng Diyos ng tubig. Tila mayroong isang pares ng malalaki at banayad na asul na mga braso sa paligid ng katawan ni Pierre, na nakayakap sa kanya. Nang lumapit si Feng Mingjian, sinaksak ni Pierre ang kanyang asul-asul na broadsword, nakaharap sa escarlate pulang espada. Boom! Naalimpungatan si Xiao Ziner, naramdaman ang pagkulong ng kanyang dugo at ang kanyang mga braso ay namamanhid. Hindi mapigilan ni Xiao Ziner na sumimangot. Minaliit niya ang tila single strand na manliligaw na ito ni Feng Yaoying. Pagkatapos ng lahat, isa pa rin siya sa tatlong pangunahing commander ng kabalyero, at ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi dapat ipagmalaki. Kahit na isa kang Phoenix Girl ng pamilya Phoenix, hindi ibig sabihin na matatalo mo ang kapangyarihang ibinigay ng mga Diyos. Sabi ni Pierre na may kasamang tingin ng hustisya, ito ang hukuman ng Diyos, nilabag mo ang mga batas ng hukuman ng Diyos. Hindi magagarantiya ng Knight Commander na makakaligtas ka sa espada sa susunod. Si Xiao Ziner ay nagpakita ng nasa sabik ng ngiti, sa totoo lang ay hindi niya masyadong naiintindihan ang wika ni Odin. Bagaman hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, nakakatuwa, hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na subukan ang mga resulta ng aking pagsasanay. Nang makita ito, malamig na bamantong hininga si Pierre, alam niyang walang balak tumigil si Xiao Ziner. Inihagis ang broadsword sa hangin, Holy Sword, Thor. Boom! Gatlang M. Isang baliw na kulog ang bumagsak sa broadsword, at isang malaking kidlat na espada ang kumislap ng kidlat sa isang iglap. Sa proteksyon ng Water God, hindi ako masasaktan ng Feng Yan mo, at sa Thunder God Sword, hindi ka makakatakas. Sabi ni Pierre, at maglulunsad na sana ng matinding pag-atake kay Xiao Ziner, ngunit nalaman niyang may mali sa likod niya. Umuungol. Tanging ang dagandong ng dragon ang maririnig. Mula sa likuran nila, isang higanteng dragon na binubuo ng 7 maningning na nagniningning na espiritual na kapangyarihan ay umuungal, nakapulupot at naghahadjas.
Si Yefan ang nagmula sa likuran at ginamit ang Magic Heart 7 Dragon Flash. Hindi maganda. Ingatan mo. Napagtanto ni Pierre na ang lakas ng pag-iisip na ito ay sapat na upang banta silang lahat. Advanced na karagdagang teknik, Mimir Spring. Iniwagayway ni Pierre ang kanyang espada, at nakita ang isang gintong liwanag na kumikislap sa hangin, at isang ambon ng asul at puting maliliit na patak ng tubig ang pumapalibot sa kanilang lahat. Ang Illusory Heart 7 Dragons ay kumislap sa ambon ng tubig na ito, ngunit hindi ito nagdulot ng labis na mental stimulation sa kanilang lahat. Ngunit nang tumalikod si Pierre, nakita niya na si Yefan, na umikot sa likod, ay kinaladkad na si Xiao Ziner, at direktang lumipad sa kalangitan, sa mga ulap. Ibinuka ni Yefan ang mga pakpak ng dragon, at ang dalawa ay lumipad ng mas mabilis kaysa kay Pierre at sa iba pa, at ilang sandali lamang bago sila lumayo. Inilagay ni Pierre ang espada sa scabbard na galit, tinitingnan ang direksyon kung saan nawala si Yefan, na may kahina-hinalang tingin sa kanyang mga mata. Oh, anong ginagawa mo, mabahong Yefan? Hindi pa ako lumalaban. Galit na nagpumigla si Xiao Ziner sa mga bisig ng lalaki, hindi ako nasa panganib. Nagsisimula pa lang akong magseryoso. Huwag kang manggulo. Ngayon, ayokong makipag-away sa kanila, basta-basta akong makakalaban. Kung talagang gusto kong pumatay ng isang tao nang hindi sinasadya, paano ipapaliwanag ni Ayer kapag bumalik siya? Tinuruan siya ni Yefan ng leksyon. Nang marinig ito ni Xiao Ziner, napabuntong hininga na lamang siya, paano ba napakadaling patayin siya? Ang taong iyon ay tila isang kalahating hakbang na banal na espiritu, at ito ay tamang dami ng kahirapan para sa akin na makipagkumpetensya sa mga kalaban. Ngunit ano ang iyong sitwasyon? Bakit may malaking kaguluhan pagkatapos lang maglakad? Paulit-ulit mong hinihiling sa amin na maging low profile, ngunit lumalabas na ikaw ang gumagawa ng pinakamalaking problema. Mapait na ngumiti si Yefan, humanap muna ng ligtas na lugar, at pagkatapos ay isa-isahin ang mga detalye mamaya. Bar. Gabi na. Si Yefan at Xiao Ziner ay bumalik sa lungsod at sumama sa mga babae. Sa mungkahi ni Feng Yaoying, lahat ay pumunta sa kanyang sariling tirahan, isang palapag ng isang mataas na tore sa hukuman ng Diyos. Bilang isa sa mga assistant officer, ang buong palapag ay pagmamayari ni Feng Yaoying, ngunit walang mang-istorbo. Matapos palayain ni Yefan sina Fiona at Benjamin, narinig din ng mga babae ang pangkalahatang sitwasyon mula sa babaeng may purple na buhok. Lumalabas na ang mga taong Seizi ay isang napakasinaunang tao sa Odin Empire. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan, na mga matrilineal na etnikong grupo, at ang mga kababaihan ay may kapangyarihang mangibabaw sa pagpaparami. Ang mga taong Cersei ay likas na mahirap linangin, at sa ilang kadahilanan, iniiwasan sila ng iba't ibang elemento, tulad ng isang insulating constitution. Gayunpaman, ang kanilang likas na mga kaluluwa ay may matalas na kakayahang kumilala, at maaari silang gumawa ng ilang pangunahing panghuhula at pagsasabi ng kapalaran, kaya naman sinasabi nilang mga mangkukulam. Kasabay nito, ang kanilang mga kaluluwa ay mahirap tuklasin, na ginagawang mahirap para sa kanila na madama ng banal na kamalayan, kaya hindi ganoon kadaling hulihin sila. Dahil hindi tayo makapagtanim, ang mga taong Cersei ay madalas na ipinagpalit bilang mga alipin mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa krisis na ito ng masasamang espiritu, tayo lang ang hindi aatake, kaya iniisip nila na tayo ay naghihiganti sa Odin Empire. Gumamit kami ng pangkukulam. Ngunit ang aming pangkukulam ay talagang ginagamit lamang ang kakayahang makita ang kakayahan ng kaluluwa upang gumawa ng ilang simpleng panghuhula, sa karamihan ng ilang maliliit na spell, na hindi gaanong mahalaga, malungkot na sabi ni Fiona. Sinabi ni Benjamin na may malungkot at hinanakit na ekspresyon, ang mga magulang at dalawang kapatid na babae ni Fiona ay inaresto at sinunog hanggang sa mamatay noong nakaraang taon. Noong nakaraan, ginamit ng mga maharlikang iyon ang mga taong Sirs bilang mga laruan, nakikipagkalakalan, at nambubuli sa lahat ng uri ng bagay. Ngayon ay nasa labas na sila. Sa harap ng krisis ng mga masasamang espiritu, kailangan nilang gamitin ang mahirap na bansang ito bilang kambing. Ito ay kasuklam-suklam at walang hiya. Napahiya si Shenting na sabihin na siya ang tagapagsalita ng mga Diyos, ang mga Diyos ba ay hindi makatwiran at malupit. Nahihiyang itinulak ni Fiona ang bata, Benjamin, huwag mong sabihin. Maingat niyang tiningnan si Feng Yaoying, alam niyang ang lugar na ito ay tirahan ng court assistant. Ngumiti si Feng Yaoying at umiling, sinabing hindi ito mahalaga. Masyadong magulo ito. Ano kayang relasyon ng masasamang espiritu sa kanila? Bakit napakapamahiin ng korte? Galit na sabi ni Xiao Ziner. Tinanong ni Yefan si Feng Yaoying sa isang tabi, Yingying, dapat ay matagal na ninyong alam ni Ayer ang tungkol dito, di ba? Bumantong hininga si Feng Yaoying, oo. Sa katunayan, hindi patas ang pakikitungo sa mga taong Sirs, at alam na alam din ni Ayer. Ngunit hindi ito kasing simple ng tila. Kabanata 2424 na Supreme Mage. Hindi ba't si Sister Ayer ay isang orakulo, ang kataas-taasang pinuno ng banal na hukuman, kung sasabihin niyang tanggalin ang gayong walang katotohanan na pag-uugali, may manggahas bang sumuway? Nagtataka si Shilanyo.
Mapait na ngumiti si Feng Yaoying at nagsabi, ang hukuman ng Diyos ay may mahabang kasaysayan, at maraming malalim na puwersa, kabilang ang ilang maharlika, ay may sariling opinyon. Bagamat ang orakulo ay may pinakamataas na katayuan, si Ayer ay bata pa at walang gaanong kapangyarihan. Mga pagnanasa, napakaraming puwersa sa banal na hukuman ang hindi makontrol. Kinuha ni Shu Lingshan ang mga salita at nagsisi, sa totoo lang, ang pinakamalaking problema sa bagay na ito ay si Arthur 13. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Court ay sumasakop lamang sa isang maliit na bilang ng mga lugar. Ang Odin Empire ang talagang umaaresto sa Sirs. Para sa paglitaw ng masasamang espiritu, ang tiyak na dahilan ay hindi pa rin alam. Tanong ni King Arthur kay Ayer, hindi nakatanggap ng orakulo si Ayer, kaya hindi niya ito maipaliwanag. Nahaharap sa mga hinaing ng publiko, King Arthur kailangan lang nating maghanap ng labasan, at ang mga taong Sirs, ay ang pinakaangkop na mga scapegoat. Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng simpatiya sa kanilang mga puso, at pagkatapos marinig ito, naiintindihan nila. Kung tuwirang sabihin, ang imperyo at ang hukuman ng Diyos, upang mapawi ang damdamin ng mga tao at patatagin ang gulat, ay dapat magkaroon ng target ng krusada. Dahil hindi natin malalaman kung sino ang tunay na kalaban, mahahanap lamang natin ang pinakamaliit na katayuan at nagdududa ng mga Cersei upang ilabas ang kanilang galit. Sa totoo lang, pinayuhan ng mga strategist, kasama si Ayer, si Haring Arthur na huwag bulag-bulagang sisihin ng Cersei. Gayunpaman, sa pananaw ni King Arthur, ang pagsasakripisyo ng isang Cersei kapalit ng pansamantalang katatagan ng imperyo, ito ay lubos na sulit. Kung alam ng mga tao na hindi alam ng emperador at ng orakulo kung sino ang kalaban at kung saan nanggaling ang masasamang espiritu, napakaraming tao ang namamatay. Pagkatapos, ang kaguluhan na maaaring lumitaw, lahat ng uri ng mga teorya ng pagsasabuatan, ito ay magpapabilis sa pagbagsak ng imperyo. Bumantong hininga si Feng Yaoying, napakalungkot din ni Ayer, ngunit wala siyang magagawa. Hindi banggitin ang anumang bagay, ang kasalukuyang Supreme Mage ng Divine Court Mage, si Antonio, ay may napakataas na kwalifikasyon. Siya ang dating orakulo, ang kapatid ng Sir Sever King Philips. Pabor si Antonio na tanggalin ang Cersei, naniniwala siya na ang Cersei ay hindi kinikilala ng magic element at sagisag ng kasamaan. Sa saloobin ni Antonio, karamihan sa mga tao sa presbytery ay natural na sumusuporta dito. Sa mga kabalyero, sinusuportahan ni Knight Commander Hog si L, ngunit sina Evra at Pierre ay parehong naniniwala kay Antonio. Ang nakatatandang kapatid ng Sir Sever King. Sumimangot si Yefan, kaya tila may mga kasanayan ang Supreme Mage. Oo, ilang beses na nagbago ang Oracle, ngunit ang Supreme Mage, si Antonio ay daan-daang taon na. Sabi ni Feng Yaoying na may damdamin, si Lian Ayer sinasabing sa harap ni Antonio, kung hindi siya biniyayaan ng mga Diyos, wala siyang pagkakataong manalo. Napakalakas ba nito? Parang totoong bagay, ungol ni Xiao Ziner. Si Yefan ay lubos na kumbinsido, dahil siya ay hindi ko alam kung anong antas mayroon ng Sir Sever King. Bagamat sa tingin ko ay siguradong matatalo ko ang Sir Sever King, hindi ko talaga makita ang lalim. Iba ang salamangkero sa mga ordinaryong monghe. Gawin ang puwang sa lakas. Sa pangkalahatan, na may parehong antas ng paglilinang, ang salamangkero ay kadalasang ang nangingibabaw na partido, na tinutukoy ng paraan ng pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang mas matigas na kapangyarihan ay madalas na kailangan upang sugpuin ito. Asawa, salamat sa presensya mo ngayon. Kung hindi, nakakaawa itong si Fiona. Pinunasan ni Nayen Rujao ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, hindi siya komportable sa narinig. Ngumiti si Yefan at sinabing, sa totoo lang, hindi ko na ito masyadong inisip, sa sandaling malaman ko na siya nga ay inosente. Pangalawa, curious ako, ano ang katotohanan na ang mga taong Cersei ay hindi inaatake ng masasamang espiritu. Tama ang iyong ginagawa, ito ay isang napakagandang sample, marahil. Ang pag-aaral sa mga taong Cersei ay maaaring makalutas ng maraming problema. Tanong, naglabas si Chu Yunyao ng isang kahon na may labis na interes. Xiao Yaoyao, ikaw ay. Binuksan ni Chu Yunyao ang kahon at nakakita ng isang tumpok ng mga medikal na kagamitan, kabilang ang mga syringe at mga leather tubes. Gumuhit ng ilang sample ng dugo at magsaliksik muna, sabi ni Chu Yunyao. Ngumiti si Yefan, tila magsisimulang magtrabaho si Chu Yunyao nang hindi niya ito binabanggit. Bumumisngis ang binatilyong si Benjamin sa gilid, at tumingin sa mga gamit sa kahon, puno ng mata ang mga mata. Anak, anong nangyayari sa'yo? May naalala si Yefan at nagtanong, nga pala, hindi pa kita natatanong. Taga-Sirs ka rin. Ano ang relasyon mo ni Fiona? Inangat ni Benjamin ang ulo at nahihiyang ngumiti. Sir, sabay po kaming lumaki ni Fiona. Hindi po ako taga-Cersei, pero ulila po ako. Salamat sa pamilya ni Fiona sa pagtanggap sa akin. Tinutulungan niya kaming mamili ng mga bagay sa lungsod, tumawa si Fiona, kakaiba siyang tao, pero mabuting kapatid. Tuwang-tuwang tanong ni Benjamin kay Siang Chu Yunyao, Ma'am, pwede po bang magtanong kung may mga medikal na gamit sa kahon na ito? Palihim akong pumunta sa ospital at nakita ko ang ilan sa mga props na ginamit ng doktor. Madam, doktor ka ba? Maaari kang magsagawa ng operasyon, ang uri na pumuputol sa katawan ng tao at nagel iligtas sa pasyente.
Sumimangot si Chu Yunyao at tinuro si Ye Fan, hindi ako doktor, siya ay. Tumingin si Benjamin kay Ye Fan nang may pagtataka at paggalang, So, Mr. Doctor pa rin. Anong mali? Nagtataka si Ye Fan. Namula ang madilim na mukha ni Benjamin, pinatay sa mahika ang mga magulang ko. Hindi ako mahilig sa mga magsasaka, pero gusto ko na maging doktor simula pa noong bata ako. Sinabi ni Fiona, ang idolo ni Benjamin ay ang bansa ng dakilang pananakop. Master Chu Yunyao, sinabi niya na si Chu Guoshi ang pinakadakilang tao sa prehistoric na panahon. Nagdulot siya ng isang teknolohikal na revolusyon. Ang teknolohiya ay maaaring gawing mas mahusay ang pamumuhay ng mga sibilyan at gamutin ang mas maraming pasyente. Kaya nakita niya ang mga advanced na kagamitang medikal na ito. Para sobrang excited. Idol. Si Ye Fan at ang mga babae ay hindi maiwasang tumingin kay Chu Yunyao na may kakaibang mga mata. Si Chu Yunyao ay walang ekspresyon, ngunit may ilang pagpapahalaga sa Benjamin sa kanyang mga mata. Kasabay nito, isang matayog na minaret sa God Court, ang sculpture ng God of Magic, ang nakatayo sa isang malaking bulwagan sa unang palapag. Nakasuot ng baluti, si Pierre, na may seryosong mukha, ay pumasok sa bulwagan at gumawa ng mabibigat na yapak ng metal. Sa gitna ng bulwagan, sa gitna ng isang asul na pole, nakaupo sa hangin ang isang mage na nagmumuni-muni. Ang balbas at buhok ng salamangkero ay lahat puti, at ang malaking puting damit ay sumasakop sa buong katawan, solemna at sagrado. Kamahalan Antonio, kailangan ko ang iyong tulong. Magalang na yumuko si Pierre. Ang Supreme Mage Antonio, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata, at sa ilang sandali, tila ang buong bulwagan ay kumislap ng dampi ng banal na liwanag. Cavalier Pierre. Biglang lumitaw ang boses sa isang upuang itim na bato sa mataas na plataporma. Hindi alam ni Antonio kung ano ang gagawin, ngunit gumalaw siya sa isang iglap. May malalim na halo sa mga mata ng salamangkero, alam ko na ang iyong layunin, ngunit maaaring hindi ka angkop na arestuhin ang mga kriminal na ito. Kabanata 2425 isang lalaking karapat-dapat sa iyo. Bakit? Kumunot ang noo ni Pierre at sinabing, sa tingin ba ng iyong kamahalan ay hindi sapat ang ating ikatlong night order para makuha ang 2 miyembro ng clan na ito? Humalaklak si Antonio, nagkamali ang Knight Commander, ang alam ko lang napunta sila sa saan sila nagpunta, hindi pa nila alam ang kanilang mga pagkakakilanlan, mga miyembro pala ng clan. Isang 5-clawed golden dragon, isang Phoenix Girl, master ng Shenlong at Phoenix clans, bigla silang pumunta dito para dukutin ang Cersei clan. Kagalang-galang nakataas-taas ang guro, hindi mo ba naisip na ang ganitong uri ng pag-uugali ay malamang na sumagot sa ating matagal ng pagdududaha? Malamig ang tingin ni Pierre. Isang kislap ng sorpresa ang sumilay sa mga mata ni Antonio, nakikita ko. Ito ay talagang kaduda-duda. Ito ay lubhang kakaiba na ang mga taong Cersei ay hindi inaatake ng masasamang espiritu. Kung ang kapangyarihan ng angkan ay nasa likod nito, kung gayon ang lahat ay masasabi. Naiintindihan ko. Kaya, ang 2 kriminal na ito ay dapat na arestuhin sa lalong madaling panahon. Alamin ang katotohanan. Matigas na sinabi ni Pierre, iyong kamahalan Antonio, ang mga kaguluhan ng hukuman ay nasa ilalim ng iyong kontrol, mangyaring tulungan mo ako. Napabuntong hininga si Antonio, nang iangat niya ang kanyang kamay, isang magic mirror ang bumungad sa kanyang harapan. Sa itaas, may larawan ni Xiao Ziner na pumapasok at umaalis sa tirahan ni Feng Yaoying. Ito ay, mukhang nagtataka si Pierre. Captain Pierre, sa pangyayaring ito, kasama rin ang assistant ni Feng Yaoying. Handa ka ba talagang arestuhin ang kriminal? Tanong ni Antonio. Kinagat ni Pierre ang kanyang mga ngipin at bumantong hininga, naniniwala ako na si Miss Yaoying ay nalinlang. Huwag kang mag-alala, bilang Knight Commander ng God Court, maaari kong makilala ang kahalagahan nito. Bumangon si Antonio at sinabing, kung gayon, ako sumama tayo sa commander ng kabalyero. Ang kabilang partido ay ang 5-clawed golden dragon at ang mga banal na monghe ng Phoenix Girl. Natatakot ako na hindi sila mababa sa angkan. Kung pupunta ka sa digmaan, dapat kang mag-ingat. Bakas sa mga mata ni ang pag-aalala. Matatagpuan sa tirahan ni Feng Yaoying. Nang malaman ni Benjamin na ang babaeng nasa harapan niya ay ang kanyang idolo na si Chu Guoshi, tuwang-tuwa siya na hindi siya nakaimik. Walang pakialam si Chu Yunyao. Pagkatapos kumuha ng ilang sample ng dugo ni Fiona, bumalik siya sa laboratorio sa ring at nagsimulang mag-aral. Sir, sino ka? Bakit kasama mo si Chu Guoshi? Nahihiyang tanong ni Fiona. Ngumiti si Ye Fan, kailangan mo lang malaman na nandito kami para tulungan ka, hindi para saktan ka. Habang nagsasalita siya, si Ye Fan ay natigilan saglit, at isang hitsura ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw. Mukhang, na-expose namin ang lokasyon. Biglang, mula sa 4 na gilid ng tore, isang mahiwagang hadlang ng gintong liwanag ang biglang bumangon mula sa lupa, na nakapalibot sa buong tore. Napagtanto ni Feng Yaoying ang isang bagay, ang kanyang magandang mukha ay namutla, oops, narinig ko na may mga mahiwagang kristal na sinusubaybayan sa Divine Court, mukhang totoo ito. Kung sila ay natuklasan, sila ay matuklasan, at ako ay natatakot na sila ay mabibigo. Walang pakialam na sabi ni Xiao Ziner. Ziner, huwag kang masungit, kahit na ang iyong lakas ay advanced, may mga bundok sa labas ng mga bundok,
hindi banggitin ang mga taong nanakit dito, hindi madaling ipaliwanag kay Ayer, payo ni Nayan Rujao. Hindi ako 3 taong gulang, alam ko kung ano ang gagawin. Binigyan ni Xiao Ziner si Ye Fan ng isang blangkong tingin, bukod sa isang tao dito, sa palagay ko ay wala akong pagkakataong gumawa ng anuman. Sumasakit din ang ulo ni Ye Fan. Napakaraming problema noong una siyang dumating sa Odin, kunin mo sina Fiona at Benjamin para magtago sa ring, at makikipag-chat kami ni Yingying sa kanila. Sa labas ng tore, mayroon ng daan-daang mga kabalyero na nakasuot at 12 ng mga salamangkero na nakasuot ng damit. Asawa, ang taong iyon ay ang Supreme Mage, Antonio. Medyo nag-alala si Feng Yaoying nang makita niya ang matandang lalaki na nakatayo kasama si Pierre. Akala ko, ngunit ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam mula sa Sir Sever King, sabi ni Ye Fan. Humakbang si Pierre sa oras na ito at mahigpit na sinabi, Miss Yaoying, mangyaring huwag pagtakpan ang mga kriminal na nagnakaw sa korte. Alam kong nalinlang ka. Sinabi ni Feng Yaoying, Kapitan Pierre, hindi ako nalinlang. May mga dahilan para sa lahat ng ito. Ang mga taong Cersei ay napinsala, at hindi sila dapat tretuhin ng ganoon kalupit. Walang hiya. Isang assistant officer, sa harap nitong mage, ang naglakas loob na magtanong. Ang pagpatay sa mangkukulam ay iniutos ng kanyang kamahalan Arthur 13 ng personal, at inaprubahan din ito ng korte ng mga nakatatanda. Maglakas loob kang makipagsabuatan sa angkan ng dakilang ekspedisyon, sa larangan ng pagnanakaw, ang paggambala sa puso ng mga tao ng Odin ay isang malaking krimen. Sabi ni Antonio, Miss Yaoying, huwag kang matapang, hindi ka makakatakas. Ngayon ay papasukin ko ang mga tao para hanapin ang 2 kriminal, sana huwag mo akong pahirapan. Kumunat ang noo ni Pierre. Hindi mo na kailangang pumasok. Ngumisi si Antonio at tumingin kay Ye Fan, ang taong ito ay ang taong nagnakaw sa korte noong araw. Gumamit lang siya ng ilang paraan para magkaila ang sarili. Ano? Nang marinig ito ni Pierre, agad na lumungkot ang kanyang mukha, alam kong may mali sa lalaking ito, at tiyak na nalinlang si Miss Yaoying sa kanyang retorika. Hinugot ni Pierre ang kanyang malawak na espada at sinabing, sa araw hayaan kang tumakas, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakalipad. Walang magawang ngumiti si Ye Fan, tingnan mo ako. Mukha ka bang tatakbo? May lakas ka pa ng loob. Humakbang si Pierre. Nang makitang kikilos na si Feng Yaoying, hindi niya matiis na sabihin, Captain Pierre. Your Excellency Antonio. Paano ang mga pangyayari ngayon, kapag bumalik ang Oracle, paano ang isang pangmatagalang plano? Miss Yaoying, kahit kaibigan siya ng Oracle, hindi ako qualified na magnakaw sa korte. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin, ikukulong ko lang siya at hihintayin ko ang paglilitis, sabi ni Pierre. Saglit na nabalisa si Feng Yaoying, hindi ko sinasadya, ikaw, hindi ka kalaban ni Ye Fan. Huwag mo siyang pilitin na saktan ka. Kailangan pa nating labanan ang mga masasamang espiritu ng magkasama, kaya bakit papatayin ang isa't isa? Natigilan si Pierre. Hindi niya akalain na nag-aalala pala ang babae sa buhay niya. Mapangahas. Sinaway ni Antonio, mukhang nalilito na talaga siya sa kriminal na ito. Sa tingin mo ba ay kayang gawin ng 5-clawed golden dragon ang anumang gusto niya sa korte ng Diyos? Sa mata ni Miss Yaoying, hindi talaga ako kasing galing ng lalaking ito. Sa kasong ito, magagamit ko lang ang aking lakas para patunayan kay Miss Yaoying na ako ang lalaking karapat-dapat para sa iyo. Bilang. Nagsalita si Pierre, parang banal ang buong katawan niya. Biglang pumutok ang pressure. Advanced add-on technique, ang tulong ng Wind God. Ang biyaya ng divine power ni Odin. Sa isang iglap, mabilis na damaloy ang berdeng hangin sa katawan ni Pierre, na nagpabilis sa kanya ng biglaan. Sa isang kisap mata, lumapit siya kay Ye Fan, ibinaba ang kanyang espada, at ang tunog ng talim na bumabagsak sa hangin ay matinis at tumutusok, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan sa oras na ito. Boom! Isang lubak ang sumabog sa lupa, ngunit wala doon si Ye Fan. Napalingon si Pierre at tumingin ng diretsyo sa gulat. Kabanata 2426 ang pinakakasuklam-suklam na salamangka. Paano naging posible? Hinawakan ni Ye Fan si Prinsesa Feng Yaoying sa kanyang mga bisig, tumayo doon, at bamantong hininga, okay lang kung gusto mong lumaban, ngunit kung nakikita mo itong malinaw, pagkatapos ay lumaban muli. Ano ang dapat kong gawin kung saktan ko ang aking babae? Nanginginig si Pierre sa galit. Pero hindi ako makapaniwala. Sa sandaling iyon, hindi lamang tumakas si Ye Fan ng mag-isa, kundi niyakap din si Feng Yaoying at umiwas ng magkasama. Ibinaba ni Ye Fan si Feng Yaoying at binigyan ng babae ng isang nakakapanatag na ngiti, Yingying, umalis ka, hindi ako papatay ng sinuman, huwag kang mag-alala. Sinabi ni Feng Yaoying, binibigyan mo ng pansin ang iyong sariling kaligtasan, sobra na ito. Pumatay ka lang. Ang dalawa ay nakikipag-usap sa wika ng Earth. Sinabi ni Pierre, kahit ano pa ang sinasabi mo, ngayon lang ay maswerte ka. Sa susunod, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makatakas. Oh, ito ba? Ngumiti si Ye Fan, hindi sumasang-ayon. Ginamit lang niya ang double disintegration, at ginamit na ni Pierre ang kalahating hakbang na paglilinang ng banal na espiritu, kasama ang pagpapalakas ng spell.
Pagkatapos ng isang simpleng paghaharap, napagtanto na ni Yefan na ang kakayahan ni Pierre na ito, bilang karagdagan sa kalahating hakbang na paglilinang ng Espiritu Santo, ay isang karagdagang pamamaraan upang tulungan ang kanyang sarili at ang koponan. Ang kanyang karagdagang pamamaraan, sa mata ng mga ordinaryong tao, ay dapat ituring na napakalakas, kung hindi, hindi nito mapipigilan ng Magic Heart Kilong Flash at Feng Yan. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng swordsmanship at mga kasanayan sa labanan, ito ay talagang karaniwan. Naramdaman ni Pierre ang saloobin ni Yefan, at naging mas masigla. Itinaas niya ang kanyang espada at sinaksak si Yefan. Ang katawan ni Yefan ay parang isang maliksi na anino, kumikislap at gumagalaw, iniiwasan ang lahat ng pag-atake. Nalaman ni Pierre na si Yefan ay palaging isang hakbang sa unahan at alam niya kung paano niya ihahampas ang kanyang espada, ito ay impyerno. Masyadong prangka ang iyong swordsmanship. Mukhang kulang ka sa pagkakataong gumamit ng espada sa labanan ng santukan, at ang iyong mga kasanayan ay hindi kasing husay ng sa iyo, nakangiting sabi ni Yefan. Sa inis, sa wakas ay sumuko si Pierre sa santukan at ibinaba ang kanyang espada. Banal na espada, ang magkasalungat na espada ng Diyos ng liwanag. Nakita ko ang isang Diyos na may anyo ng isang seraph na nagpapalabas ng banal na liwanag sa buong katawan niya, mahigit 10 metro ang taas, na lumilitaw sa harap ni Yefan. Ang anghel ay may hawak na dalawang malalaking espada ng banal na liwanag sa magkabilang kamay, at ibinaba ang mga ito pababa kay Yefan sa pasuray-suray na paraan. Ang bilis ng espada ng anghel na ito ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa kay Pierre, at ang saklaw ay napakalaki, sumasakal sa isang krus. Crazy Dragon Blood Shi. Sa mga mata ni Yefan, ang gintong apoy ay nagninangas, at ang gininto ang pulang apoy ng dragon ay tumaas sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, hindi niya kayang harapin ang double disintegration ng mag-isa, at dapat niyang palakasin ang sarili niyang lakas sa pakikipaglaban. Mga kuko ng dragon, punitin ang langit. Ang 2 dragon flaming claws ay bumangga sa 2 Holy Light Colossal Swords, at sa isang malakas na luha, ang Holy Light Colossal Sword ay napunit sa hindi mabilang na mga spot ng liwanag. Ang anghel ay tila ayaw na ayaw, at tumangala at naging hindi mabilang na puting ilaw na lumilipad palayo. Damn! Nang makita ito, hindi napigilan ni Pierre, at muling itinaas ang kanyang espada. Advanced na karagdagang pamamaraan, ang banal na kulog ni Odin. Nang makita ang paggamit ni Pierre ng hakbang na ito, maraming mga kabalyero at salamangkero ang lahat ay umatras ng maaga. Isang kulog ang biglang lumitaw mula sa langit, at ang kulog ay sumabog, nadama po sa malawak na espada. Ang malawak na espada ay naging isang malaking kidlat na espada. Banal na espada, galit ni Odin. Tinusok ni Pierre ang lupa gamit ang isang espada, at biglang, isang kidlat na alon ang kumalat mula sa lupa. Ang magagaliti na kulog at kidlat ay naging 12-dosenang ahas ng kulog, kumakalat at nagngangalit, naglulunsad ng kulog at kidlat na mabaliw na hampas kay Yefan. Sumimangot si Yefan, ngunit tumayo. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, at ang electric light ay nakasisilaw, ganap na nilamon si Yefan. Nang makita ito, tumawa si Pierre, ito ang binayaran mo ng mayabang. Bago pa man siya makatapos magsalita ay natulala na naman si Pierre. Nakita ko na si Yefan ay nakatayo sa lugar na hindi nasaktan, natatakpan ng sandata ng dugo ng isang golden red dragon, na humaharang sa karamihan ng pinsala para sa kanya. At ang isang maliit na bahagi ng pinsala ay hindi sapat upang matakot para sa pisikal na fitness ni Yefan. Medyo naiinip si Yefan at sinabing, ang iyong kalahating hakbang na antas ng paglilinang ng Holy Spirit ay dapat na napabuti pagkatapos na labanan ang mas maraming masasamang espiritu sa nakalipas na 3 taon. Natigilan si Pierre, at nag-aalangan na sinabi, may problema ba? Hindi metikuloso ang laban mo, marunong ka lang humabol at lumaban ng husto. In terms of experience, hindi ka parang half-step Holy Spirit monghe. Sa madaling salita, tumaas ang antas ng iyong paglilinang. Oo, ngunit ang iyong mga kasanayan ay hindi nakakasabay. Kung hindi ako nagkakamali, bago sumiklab ang krisis ng masamang espiritu, ikaw ay nasa tuktok ng Sacred Heart, sabi ni Yefan. Nagilty si Pierre saglit, ang kaharian lang talaga ng Sacred Heart. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Odin Empire sa papel ay hindi gaanong naiiba sa Great Expedition. Tila ang isang malaking lugar ng banal na lupain ay talagang hinayla dahil sa lakas ng kaguluhan. Mayroon pa ring ilang malinaw na puwang sa mga naging nangungunang master ng banal na lupain sa bisa ng talento at taon. Malungkot ang mukha ni Pierre, alam niyang natalo siya, na natalo siya ng gusto kaya wala na siyang pag-asa na manalo. Medyo may kakayahan talaga ang 5-clawed Golden Dragon bloodline ni Shenlang. Knight Commander Pierre, bata ka pa, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo, umatras ka. Susunod, ang mage na ito ang personal na magpapadala sa kanila sa bilangguan, si Antonio ay sumabit sa hangin, 5 bolang kristal ang lumipad sa kanyang harapan. Ang 5 bolang kristal na ito ay kasing laki ng mga itlog, bilog at transparent, na may iba't ibang kulay na kumikinang sa mga ito. Nang makita ito, nagmamadaling nagpaalala si Feng Yaing, asawa. Gumagamit ng sense itong si Antonio. Bago ang babae ay maaaring matapos magsalita, Yefan ay hindi na marinig ito.
Sumimangot si Yefan. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay ganap na madilim, at wala siyang marinig na anumang tunog sa kanyang mga tainga. Ang kriminal ng pamilya Shenlang, ang salamangkero na ito ay nagtanong sa iyo sa huling pagkakataon, handa ka bang aminin ang lahat ng iyong mga krimen? Sa pandinig ni Yefan, tanging boses ni Antonio ang umalangaw-ngaw. Si Yefan ay kumurap, ang kanyang mga mata ay talagang madilim, at siya ay sumimangot, ano ang ginawa mo sa aking paningin? Wala lang, kayang manipulahin ng mage na ito ang lahat ng senses mo, kaya wala kang chance na manalo sa harap ng mage na ito. Condescending na wika ni Antonio. Sinubukan ni Yefan na gisingin ang kaluluwa ng dragon at ginamit ang kaluluwa ng dragon upang harangan ang panghihimasok ng kapangyarihan ng pag-iisip. Gayunpaman, nalaman niyang kahit na protektahan niya ang kanyang sarili gamit ang kaluluwa ng dragon, madilim pa rin sa kanyang harapan. Mukhang wala kang balak makipagtulungan, malamig na sabi ni Antonio. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, naramdaman ni Yefan na parang pinaso ng panghinang ang kanyang buong katawan. Gitling. Ang buong katawan ni Yefan ay puno ng dugo at mga ugat, ang kanyang balat, laman at dugo, na parang dinidiligan ng tinunaw na bakal. Dahil sa sakit na ito, gusto niyang himatayin. May kakayahan kang tiisin ang ganitong uri ng sakit. Mukhang hindi ka simple. Ang salamangkero na ito ay hindi pa nakakakilala ng isang taong hindi nahihilo. Medyo nagulat na sabi ni Antonio. Alam ni Yefan na ito ay dahil ang kanyang utak ay gumawa ng maling paghuhusga ng sakit. Hindi naman talaga siya dinidiligan ng tinunaw na bakal, pero naisip ng utak niya na napakasakit nito. Dang! Ang triple disintegration. Ayaw ni Yefan na paglaruan ang kanyang sentido kahit na kaya niyang tiisin ang mga paghihirap. Ang susi ay hindi niya nakikita o naririnig, at siya ay napakadaling atakihin. Ang triple disintegration release, ang pisikal na kalidad ay pinabuting sa isang all-round na paraan, at ang utak ay napakalinaw. Ang kapangyarihang labanan sa oras na ito ay nasa kaharian ng banal na espiritu, at sa wakas ay makakalaban nito ang espiritual na mahika ni Antonio. Pinunasan ni Yefan ang malamig na pawis sa kanyang noo at tumingin kay Antonio na nakasabit sa gitna ng ilang bowl ang kristal, sasabihin ko lang, kayo ni Philips ay may ganap na magkaibang aura. Tila hindi lang magkaiba ang personalidad mo, maging ang magic ay ganap na naiiba. Dapat kong sabihin, ito ang pinakakasuklam-suklam na magic na naranasan ko. Hindi masyadong nagulat si Antonio na maaaring humingi ng kontrol si Yefan, ngunit sumimangot, kilala mo si Philips. Sino ka? Kabanata 2427 Ano ang iyong relasyon? Mga taong kilala ko lang, sabi ni Yefan, mula ngayon hanggang ngayon, nakatingin lang ako sa mukha ng Oracle at wala akong pakialam sa iyo. Kung hindi ka umatras, hindi ako maawa. Ang mga mata ni Yefan ay unti-unting nanlamig. Maaari niyang laslasin ng isang espada si Antonio, at direktang gumamit ng dugo upang ipaunawa sa mga tao ng Divine Court ang kabigatan ng GAF. Ngunit hindi siya isang taong hindi makatwiran, hindi rin siya isang uhaw sa dugo, mambubuli na thug. Sa ibang pananaw, kung siya ay isang tao mula sa hukuman ng Diyos, tiyak na ituturing niyang kriminal ang magnanakaw at huhulihin siya. Sa makatuwid, sa harap ng pagiging agresibo ni na Antonio at Pierre, hindi agad nakasakit si Yefan. May kaina-hinalang tanong ni Antonio, itago mo, ano ang tinatago mo? Ninakawan mo ang Sir Switch, at naglakas loob kang banta ang ating banal na hukuman. Walang magawang sinabi ni Yefan, may direktang kaugnayan ba ang Cersei sa mga masasamang espiritu? Hindi mo ba talaga matukoy ang pagkakaiba? Kung may ganitong kakayahan ng mga Cersei, bakit mo sila aapihin? Kung gayon, anong katibayan ang mayroon ka upang patunayan na ang Cersei ay walang kinalaman sa masasamang espiritu? Retorikong tanong ni Antonio. Napabuntong hininga si Yefan, nakakaabala na pag-usapan ito dito, lilinuin ko ang mga bagay kapag bumalik ang iyong mga orakulo. Kaibigan ka man ng orakulo, hindi pa namin natutukoy, ngunit ang tiyak ay nilabag mo ang mga batas ng banal na hukuman. Dapat kang arestuhin ng salamangkero ngayon. Mataimtim na sabi ni Antonio. Sumimangot si Yefan, tila hindi siya susuko maliban na lang kung bibigyan niya ang matandang ito ng mabisang gamot. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang multo ng isang babae sa gitna ng field. Ito ay isang holographic mirror na imahe ng punong assistant officer, si Juvia. Your Excellency Antonio, pasensya na po, ngayon ko lang nakontak ang Oracle Lord. Malapit nang bumalik ang Oracle at Knight Commander Hogel. Seryoso ang tingin ni Juvia at hindi nasisiyahang tumingin kay Yefan. Walang pakialam si Yefan sa mga mata ni Juvia. Medyo natuwa ako nung bumalik ako. Medyo hindi sumasang-ayon si Antonio, kahit na bumalik ang Oracle, hindi nito mababago ang krimen ng tao sa pagnanakaw sa Sir Switch. Nang matapos siyang magsalita, may nakita siyang anino, wala sa gitna ng venue. Lumalabas sa anyo ng pagtitipon ng butil. Siya ay may magandang mahabang kulot na buhok sa pagitan ng amber at wine red, malasipiro na mga mata, at isang hindi nagkakamali at nakamamanghang mukha. Sa labas ng Katanji tanging balabal na may gininto ang mga pattern sa isang puting background, siya ay natatakpan ng isang nakalimbag ang malaking pulang balabal, na siyang simbolo ng banal na hukuman, ay marilag sa kagandahan nito.
Daan-daang mga kabalyero at salamangkero sa pinangyarihan ang agad na lumuhod sa isang tuhod o yumuko para sumaludo. Ayer, nakangiting alam ni Yefan, tinupad ng babaeng ito ang kanyang top-notch mage talent. Ang paglilinang ng all-element particle magic ay umabot na sa napakataas na antas. Para kay Yefan, halos isang taon na lang, pero mas mature na ang prinsesa sa harapan niya kaysa dati. Kahit na ang hitsura ay kabataan permanent, ngunit ang pakiramdam ng karanasan sa mga mata, ang paggalang at sagradong kapaligiran na nagmumula sa buong katawan, ay nagbago ng malaki. Sa asul na mga mata ni Ayer, nakatingin kay Yefan, napakaraming masalimuot na emosyon, kung tutuusin, tama sa ganang kanya, napakatagal nang maghintay para sa araw na ito. Mga pagbabago. Hindi na siya ang impyernong hari na nagretiro sa lungsod ngunit sinalanta ng lahat ng uri ng kaguluhan. Hindi rin siya ang binata na ng ahas na hindi magpakita ng tunay na mukha at humingi ng tulong sa isang lalaki para makatakas sa kasal. Prinsesa. Paulit-ulit na naranasan ng dalawa ang buhay at kamatayan ng mga labanan, kahit na iniligtas ang mundo, at nakakuha ng paninindigan sa isang bagong eroplano, umakyat sa tuktok ng kanilang kapangyarihan, at nagpatuloy hanggang sa araw na ito. Nang makita ang lalaking ito na muling naimpluwensyahan at nagbago ng kanyang buhay, ang mood ni Ayer ang pagiging komplikado ay nakikita sa sarili. Pagkatapos, saglit na nagkatinginan, sumilay ang bahagyang ngiti. Yefan, matagal nang hindi nagkita. Ilang salita lang, ngunit tila naglalaman ng 1,000 salita. Hey! Nakahinga ng maluwag si Yefan, bagaman natanggap ko ang iyong sulat noon, mas nakaramdam ako ng kagaanan nang makita ka ng personal. Sa sandaling ito, nahulog ang isang marangel na nasa katanghaliang gulang na kabalyero na nakasuot ng puting gintong baluti na may mixing kulay kastanyas na buhok at hiwa ng mukha na parang kutsilyo. Hawak niya ang isang higanteng platinum spear na mahigit 5 metro ang haba, at ang matalim na talim ng ulo ng sibat ay kumikislap ng liwanag. Nakita ng knight si Ayer na nakaharap kay Yefan na may magandang ngiti, kumunot ang kanyang mga kilay, at malamig na tumingin kay Yefan ang kanyang mga mata. Lord Oracle, narinig ko na ito ang dati mong kaibigan, ngunit ninakawan niya at ng isa pang Phoenix Girl ang mga taong sirs. Your Excellency Supreme Mage. Direktang pinutol ni Ayer si Antonio at tumalikod, si Yefan at ang iba pa ay ang mga kilalang bisita na inimbitahan ko, hindi ang kaaway. Ang ginawa nila, ginagarantiya ko bilang isang orakulo, ay hindi mali siya. Para sa tiyak na dahilan, bibigyan kita ng sagot bukas. Panginoong Orakulo, kahit na may dahilan sila, dapat silang arestuhin at ikulong ngayon. Ako ang orakulo. Sa hukuman ng Diyos, pansamantalang nasa akin ang pinakamataas na kapangyarihan sa paghatol. Kung hindi pumayag ang Supreme Mage, kailangang idaos bukas ang isang pulong ng mga matatanda. Sabi ni El nang hindi umaatres. Sa pagharap sa lakas ni Ayer, pinaikit ni Antonio ang kanyang mga mata at tumingin sa Platinum Armored Knight sa tabi niya. Knight Commander Hogel, ano sa palagay mo? Si Hogel ay mukhang malamig, sumulyap kay Yefan, at same time na sinabi, ako ang Knight Commander na nagpoprotekta sa Oracle, kaya natural akong nagtitiwala sa Oracle. Ang orakulo ay may pansamantalang pinakamataas na autoridad at hindi nilalabag ang mga patakaran. Malamig na ngumuso si Antonio, kung ganoon, maghihintay ang salamangkero hanggang bukas, ang Oracle Lord ay magbibigay ng makatwirang sagot. Habang inaakay ni Antonio ang mga tao palayo, inalis din ni Pierre ang mga tao na may malungkot na ekspresyon. Walang magawa si Ayer ngayon, alam ko na, sa iyong pagkatao, kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga taong sirs, tiyak na makikialam ako. Hindi ko lang inaasahan na gagawa ka ng malaking kaguluhan pagdating mo. Ikinalat ni Yefan ang kanyang mga kamay, napagtiisan ko na ito, at hindi ako nanlaban noong binugbog ako. Mabilis na tumingin sa kanya si El na may pag-aalala, nasaktan ka ba ni Antonio? Napakalakas talaga ng sensory magic niya. Hindi ako sasaktan, pero masakit. Napangiti si Yefan at umiling. Lumapit si Feng Yaoying at sinabing, Ayer, salamat sa pagbabalik mo, kung hindi ay maraming tao ang namatay. Masyadong mayabang si Antonio. Ngumiti si Ayertian at sinabing, Yaoying, pinaghirapan niyo ni Lingshan this time. Naayos mo na ba ang tirahan mo? Handa na ang lahat. Kung walang pagnanakaw, magiging maayos ang araw ngayon, napabuntong hininga si Feng Yaoying. Daan. Si Hogel ay humakbang pasulong sa oras na ito at nagtanong na may mabagsik na mukha, Panginoong Oracle, ano ang kaugnayan mo sa maginoong ito? Dahil sa kanyang salungatan sa Supreme Master, ito ay isang hindi matalinong desisyon sa ngayon. Bahagyang ngumiti si Ayer, Knight Commander Hogel, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, natural na nasa akin ang aking plano. Nagsumikap ka nitong mga nakaraang araw. Dalhin ang elite ng First Knights, bumalik at magpahinga. Lord Oracle, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Excuse me, ano ang relasyon nyo? Tuloy-tuloy na tanong ni Hugger na nag-aapoy ang mga mata. Saglit na natigilan si Ayer, pagkatapos ay sinulyapan si Yefan sa gilid ng kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano magsalita. Kabanata 2428 ang totoong mito. Ang relasyon sa pagitan nila ay matagal nang nahihigitan ng ordinaryong matalik na kaibigan. Dahil sa pagitan ng magkakaibigan, walang yakap at halik.
Gayunpaman, mukhang nag-iingat ang dalawa na hindi mabutas ang huling layer ng papel. Lalo na nang si Ai ay nasugatan sa pag-iisip ng Doomsday King at may ilang maling alaala sa kanyang isipan, lumayo siya kay Ye Fan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng hindi pagkakapare-pareho ay naging sanhi ng kanilang dalawa sa labis na pagpintig. Bilang isang babae at isang prinsesa, alam niya na siya ay nakalaan mula noong siya ay bata, at mayroon siyang isang mapagmataas na babae sa kanyang puso. Siyempre, hindi magkukusa si Ayer na tanungin si Ye Fan kung ano ang kanilang relasyon. Kami ay mga kaibigan ng buhay at kamatayan. Biglang sabi ni Ye Fan. Bakas sa mga mata ni Ayer ang pagkatulala, nakatingin sa lalaki, may kung anong pagtataka sa mga mata nito, bakas ng kalungkutan, at nawala sa isang iglap. Ngunit hindi nagtagal, sinabi ni El na nakangiti, "Oo, Knight Commander Hogel, magkakilala na tayo sa loob ng maraming taon." Tumango si Hogel, "Okay, Lord Oracle, magre-retiro na ako." Isang pangkat ng mga kabalyero na nakasuot ng platinum armor, na pinamumunuan ni Hogel, ay umalis sa maayos na hakbang. Tiningnan ni Ye Fan ang nakamamanghang platinum long spear at hindi napigil ang sabihin, anong uri ng intensyon ng sibat ang kailangang itugma sa napakahabang katawan ng baril. Sa pangkalahatan, ang mga short-range na pag-atake ay ginagawa gamit ang mga maikling sibat. Naabutan nitong baril niya ang pag-atake. Ang mahabang sibat ng lungsod. At gumagamit pa rin ito ng metal na pamalo, hindi ba nito mababawasan ang flexibility ng sibat na ito? Mula sa unang pagkakataon na nakita ko ito, napansin ni Ye Fan na ang Hogel na ito ay may magandang sibat na layunin. Gaya ng inaasahan sa pinuno ng First Knights, kumpara kay Pierre, ang kanyang paglilinang ay halatang mas matatag at malalim. Sabi ni Ayer na may kalahating ngiti, ilang dekada na kitang hindi nakikita, gusto mo bang kausapin ako tungkol sa baril na iyon? Awkward na tumawa si Ye Fan, babanggitan mo na lang, Tara na, Ayer, humanap ka ng lugar, tayo let's talk, miss ka na ng lahat. Ang Meteor Spear, ni Knight Commander Hogel ay isang replika ng walang hanggang sibat na Gungnir, ng Diyos na si Odin. Kahit na ang kapangyarihan nito ay tiyak na hindi kasing lakas ng maalamat na artifact na iyon, isa ito sa iilan sa banal na hukuman. Isang sagradong artifact na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Hindi short-range attack ang baril na iyon, ito ay pangunahing ginagamit sa paghagis, kaya hindi na kailangan ng flexibility, reklamo ni Ayer, ngunit matigang nagpaliwanag. Oh, iyan ang maalamat na baril na may 100 putok si Odin. Ito ay talagang kawili-wili. Mayroong Yan Huang at Chiyo sa Dasheng. Nalaman ko lang ang tungkol kay Sui Ren Huang ilang araw na ang nakalipas. Ngayon pumunta sa hukuman ng Diyos, tulad ni Odin at ng iba pa. Ang mga Diyos ay talagang umiiral, nakangiting sabi ni Ye Fan. Si Odin ay umiiral, mahigpit na sabi ni Ayer, ang pamamaraan ng paglilinang ng God Court ay nakadepende sa paniniwala sa mga nakatataas na Diyos. Noong una akong dumating dito, medyo hindi ako naniniwala, ngunit nang maglaon ay nalaman ko na sa mundong ito, ang mga Diyos ay hindi mito. Espesyal na nakuha ko ang marka ng Odin, at pagkatapos kong maging isang orakulo, nalaman ko ang tungkol sa mga alamat na iyon, na marami sa mga ito ay totoo. Sumimangot si Ye Fan, paano posible na ang mga Diyos sa lupa ay hindi nilikha ng Ether Civilization ng Doomsday King? Umiling si Ayer, ito, hindi ko rin alam, pero makukuha ko talaga ang orakulo ni Odin, at makahiram din ako ng kapangyarihan ng mga Diyos mula sa mga high-level na eroplano, napakamot ng buhok si Ye Fan at sinabing, nakuha ko rin ang marka ng Barbarian God, kahit na hindi ko pa alam kung sino ang Barbarian God. Bukod dito, maraming contradiction sa mga sinaunang alamat at alamat ng mga Diyos at Diyos sa lupa at sa ligaw, ngunit magkakaugnay din ang mga ito. Siguro maraming mga bagay na alam ko noon ay hindi maaaring seryosohin, at ang ilang mga bagay na peke ng mga tao ay totoo. Okay, huwag mo nang pag-usapan dito. Kapag nalaman ng mga tao na narito ang orakulo, magtitipon-tipon sila. Kung hindi mo mapapansin si Ayer, magiging toss-up ito, payo ni Feng Yaoying. Nang marinig ito ni Ayer, tumango siya at sinabing, oo, hindi pa ako nagbabago ng mukha. Mabilis na inilipat ng 3 ang lugar at pumunta sa pribadong tirahan ni Ayer. Bilang isang orakulo, ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pinakamataas na spire, ngunit pinananatili pa rin ni El ang isang patio kung saan siya ay dating taga-suporta. Sa hindi inaasahan, biglang naghintay si Juvia dito ng maaga. Juvia, kumusta ka, Lord Oracle? Alam kong hindi ka nababalik sa tore ngayong gabi, walang ekspresyon si Juvia. Nahihiyang ngumiti si El, kilala mo talaga ako. Bilang Chief Assistant Officer mo, dapat kong babalaan ka na ang taong ito ay masyadong walang ingat, na makakaapekto sa iyong prestihiyo. Kung hindi siya makapagbigay ng makatwirang dahilan para ipaliwanag ang gawin ng pagnanakaw sa pagkakataong ito, tiyak na tatayo ang mga matatanda. Sa gilid ni Antonio, ang planong pagpatay ng mga Sir Switches ay ang utos ni King Arthur. Ang ating banal na hukuman ay kaalyado na ngayon sa Odin Empire sa buhay at kamatayan, at imposible para sa circus na magkaroon ng salungatan sa Odin Royal Family. Tumango ang mga elementary students na parang nakikinig sa lecture, Juvia, I know the seriousness of the matter, can we talk about it tomorrow?
I want to catch up with an old friend, may iba pang gustong sabihin si Juvia, ngunit direktang itinaas ni Elle ang kanyang kamay. Isang alon ng mga particle ang pinakawalan. Nakita ko na diretsyong nawala si Juvia. Natigilan si Yefan, hindi niya ito masyadong pinansin, ilusyon na naman pala. Kakaiba, may hininga ang ilusyon niya. Hindi ito ilusyon, ang magic ni Juvia ay isang salaman, halos lahat ng impormasyon niya ay nailipat niya, projected sa ilang lugar. Kasama ang paghinga at paglilinang, ngunit ang mas maraming mga imahe ng salamin, mas mahina ito, sabi ni Air. Ngumiti si Feng Yaoying at nagsabi, ang salamangka ng salamin na ito ay angkop na angkop para sa pagiging isang kasulatan, isang investigador, at paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay, kaya si Juvia ang punong assistant officer, at walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Inilabas ni Elle ang isang mahiwagang harang na bumabalot sa kanyang bakuran. Sa ganitong paraan, walang makapasok para mang-istorbo, at hindi magkakalat ang mga salitang nakikipag-chat sa loob. Pagpasok sa bahay, lumabas sa ring ang mga babae, at natural na hindi naiwasan nila ni Ir ang mahigpit na yakap. Pagkatapos ng lahat, sa simula, si Ir ay lumahok din sa labanan upang ipagtanggol ang lupa, at siya at ang mga kababaihan ay isang life and death sisterhood. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, hindi napigilan ng mga babae na magreklamo na talagang galit na galit si Antonio. Tumingin sila sa singsing at nakaramdam sila ng hinanakit para sa lalaki. Yefan, bakit hindi mo direktang banggitin na ikaw ang Sword God? Kinikilala nilang lahat ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ang iyong reputasyon ay matagal nang kilala sa buong mundo. Gaano man ka-arrogant si Antonio, imposibleng hindi ito ibigay sa Diyos ng espada. Mukha, medyo naguguluhan si Air. Umupo si Yefan sa isang upuan, humihit-hit ng tabako na kabibili lang niya sa araw, at sinabing, kung sasabihin ko sa kanila na ako ang Diyos ng espada, tiyak na makakaakit ito ng maraming atensyon. Gusto kong maging low profile hanggat maaari at lihim na imbestigahan ang sitwasyon ng mga masasamang espiritu. Sandali lang. Kung ako ang magiging focus ng lahat, siguradong tatanungin nila ako kung bakit ako nandito. Kailan? Nalaman nila, nandito ako para sa masasamang espiritu, at maraming sikreto na mahirap itago. Ang sikreto ng masasamang espiritu. Huling beses mong sinabi sa iyong liham na nagpunta ka sa mga sinaunang guho upang siyasatin ang pinagmulan ng masasamang espiritu, may nakita ka ba? Nagmamadaling tanong ni Air. Lahat ng mga babae ay mukhang solemna, si Yefan ay sumimangot at nagsabi, ito ay dahil sa nalaman ko ang ilang mga lihim na kailangan kong maging mas maingat. Kapag napag-aralan na natin ang sikreto ng krisis ng masamang espiritu, ikalat ito. Ang mga tao ng Honghuang Society, bago ganap na pumutok ang krisis ng masamang espiritu, ito ay sisabog sa kaguluhan at pagkawasak sa sarili. Kabanata 2429. Nang kainin ni Yefan ang magulong kawalan at binanggit ang sinaunang kanlungan, nagulat din si Air. Mahinang umupo ang babae sa upuan, bahagyang nakatikip ang mga kamay sa mapupulang labi, ng lalaki ang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, bumulong si Ir, dahil lamang sa pagsalakay ng mga masasamang espiritu, tumataas ng husto ang bilang ng krimen sa iba't ibang bahagi ng Odin Empire. Ang mga namatay dahil sa pagpatay, pagnanakaw at pagpapakamatay sa nakalipas na 3 taon ay nasa nakaraan na. Mahigit 10 beses. Kung ang balita ng katapusan ng mundo ay kumalat kung gayon. Tama, kaya dapat tayong mag-ingat, hindi banggitin ang mga sibilyan at ordinaryong monghe, kahit mga banal na monghe, marami ang mahuhulog. Kung mayroon paano natin mapipigilan ang sakuna na ito? Baka maisa publiko natin, para magkaisa ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig ng mundo at sama-samang lumaban. Pero, ang problema ay wala tayong clue ngayon. Ang tanging alam lang natin ay wala pang sibilisasyon na kayang labanan ang kaguluhan. Nilalamon ang kawalan. Kapag nalikna ang balita, mawalan lang ito ng pag-asa sa buong baha, at hindi ito makakatulong sa sitwasyon sa anumang paraan, umiling si Yefan. Biglang sinabi ni Air, hindi katakataka na mas gugustuhin mong intindihin sila kaysa sabihin ang iyong tunay na layunin. Kung hindi ka darating para pigilan ito sa tamang oras, siguro magagawa ko lang, nakangiting sabi ni Yefan, ngunit lagi akong umaasa na bago tuluyang sumiklab ang krisis na ito, mas maraming master ang makakaligtas. Ako, wag mong asahan na pipigilan nila ito. Ito ay isang krisis, ngunit hindi bababa sa maaari itong maprotektahan ang ilang higit pang mga tao, at sa kritikal na sandali ay maaari ding magkaroon ng higit na lakas. Asawa, dahil ba sa sinabi ng advisor ng militar noong nakaraan ay naging isang pamilya sila dito at nagkaanak, kaya gusto mong protektahan ang mundong ito. Sa katunayan, kahit na iniisip mo ito sa ang iyong puso, ang mga sa kanila ay maaaring hindi kapareho mo. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou. May narinig si Yefan sa mga salita ng babae at nagsabi, asawa, parang may alam ka. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, gumamit ako ng Tianyan arithmetic para kalkulahin ang ilang mga kaganapan sa hinaharap, kahit na dahil kakaiba ka, hindi ko makita ng malinaw. Ngunit, sa paghusga sa mga larawang nakita ko, tila hindi mo nagawang iligtas ang sakuna na ito. Lumubog ang puso ng bawat isa, at sa likod ng mga salitang mababait ni Su Qingzhou, tiyak na maraming malupit na larawan sa hinaharap ang nakatago.
Natawa si Yefan sa kanyang sarili sa isang ngiti, talagang handa siya sa pag-iisip, napakaraming batas ng kalikasan na hindi napigilan ng mga sinaunang Diyos, kung hindi ko ito mapigilan, ito ay isang normal na bagay. Pero hindi pwedeng panuurin mo na lang ang katapusan ng mundo, pero wala kang gagawin, baka sakaling may pagkakataon. Sinabi ni Ayer na may pag-aalalang mukha, akala ko noong una, pagkatapos mong pumunta rito at makipaglaban sa masasamang espiritu kasama namin, hindi na ito hahabulin ni Antonio at ng iba pa. Ngunit ngayon, tila hindi madaling sabihin ang katotohanan. Bukas, kung talagang tatawag si Antonio sa Presbyterian Council, magiging malaking gulo ang usapin. Bukas, maaaring hindi mabuksan ng Presbyterian Council, sabi ni Su Qingzhou na kumikislap ang mga mata. Asawa, ikaw ano ang ibig sabihin nito? Nagtataka si Yefan. Nakita ko si Fiona ngayon, at pagkatapos ay nakita ko ang Great Knight Commander na si Hogel ngayon, only to realize na ito pala ang taong lumitaw sa isip ko. Ang isa sa mga bagay na naisip ko noon ay maaaring ang sandali na mangyayari ngayong gabi, sabi ni Su Qingzhou. Anong problema? The Eye of Netherworld? Tanong ni Su Qingzhou kay Ayer. Ayer, dapat mong malaman. Nagbago ang mukha ni Ayer. Ang Eye of Netherworld ay isang masamang organisasyon na binuo ng isang itim na salamangkero na ipinatapon mula sa Odin Empire at hukuman ng Diyos. Sinusubukan nilang sirain ang imperyo at maghayganti sa hukuman ng Diyos. Matapos ang pagsiklab ng krisis sa masamang espiritu, ang Eye of Netherworld ay nag-uudyok sa mga damdamin ng mga tao sa lahat ng dako, nagpapalaganap ng mga salita ng banal na pagkondena, nang uulam sa maraming tao, at lumalago ng husto. Ngunit dahil abala tayong lahat sa pakikitungo sa masasamang espiritu, wala tayong panahon para lipulin sila. Pakiramdam ko ay maglulunsad sila ng pag-atake ngayong gabi, sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo, tanungin si Fiona kung may alam siya. Mabilis na pinalabas ni Yefan sina Fiona at Benjamin. Sa pagbanggit ng Eye of Netherworld, ang mukha ni Fiona ay namutla gaya ng inaasahan, na nagpakita ng takot. Mr. Ye, ang alam ko lang ay kinuha tayo ng Eye of the Netherworld mula sa mga taong Cersei mula sa iba't ibang panig ng mundo mula noong 2 taon na ang nakakaraan. Nagbigay sila ng ilang mga silungan upang hindi tayo mag-alala na mahuli at masunog hanggang mamatay. Maraming tao mula sa aming tribo ang pumunta doon. Ngunit kalaunan ay natuklasan na ang ilan sa kanila ay mga itim na salamangkero na ginamit ang aming mga sources para sa mga eksperimento ng tao. Galit na sinabi ni Benjamin, nagtataka lang sila, bakit hindi aatakihin ng masasamang espiritu ang mga Sirs, hindi para protektahan man lang ang mga Sirs. Sheikh Clan. Nakita namin ng aming mga mata ang mga katawan ng ilang kakilala na inabandona sa ilang nahangkag ang kanilang mga organo. Hindi nila tinatrato ang Cersei Clan bilang tao. Hindi maiwasan ni Shilanyo na sumulyap kay Chu Yunyao, Sister Yunyao, parang may nagsimulang mag-research bago ka. Nag-isip si Chu Yunyao, magic at science. Isang kawili-wiling pagtatangka. Nag-aalalang tanong ni Ayer, Qingzhou, anong uri ng larawan ang nakita mo sa iyong isipan? Nang may sasabihin pa sana si Su Qingzhou, biglang tumayo si Yefan at sumimangot. Huwag ka nang magtanong, nandito na. Saglit na natigilan si Ayer, at pagkatapos ay may naramdaman siya, at tumakbo palabas ng bahay sa gulat at tinanggal ang kalasag ng butil. Pagtingin sa itaas, mayroong hindi mabilang na masasamang espiritu na nagtipon sa kalangitan sa itaas ng malaking golden energy dome ng Divine Court. Itong mga makukulay at iba't ibang hugis na masasamang espiritu, ang mga maliliit ay kasing laki lamang ng palad, ngunit ang mga malalaki ay daan-daang metro ang laki. Paano ito? Walang gaanong masasamang espiritu sa radius ng banal na hukuman, bakit biglang nagkaroon ng napakaraming masamang espiritu? Sinabi ni Shu Lingshan na natigilan, nakita ko lang ang napakaraming masasamang espiritu sa frontline battlefield sa dagat. Oo, hindi dapat napakaraming masasamang espiritu sa loob, natigilan din si Ayer. Si Wu Yangyang ay napuno ng masasamang espiritu, na bumabalot sa gininto ang korte sa kadiliman. Halatang hindi na makapaghintay ang masasamang espiritu na maamoy ang mga nilalang sa ibaba ng hukuman ng Diyos. Boom! Gitling! Isang malakas na dagandong, na sinamahan ng unang masamang espiritu, ang hamampot sa kalasag ng simboryo, at mas maraming masasamang espiritu ang nagsimulang sumingil ng desperadong. Sa sandaling si Yefan at ang iba pa ay nasuspine sa hangin, nalaman nilang ang banal na hukuman ay naging kaldero ng lugaw. Ang mga mata ay puno ng mga natarantang pulutong, at ang mga tainga ay puno ng masayang maingay na hiyawan ng takot. Panginoong Oracle. Lumitaw ang imahe ng salamin ni Juvia, at sa wakas ay lumitaw ang isang balisang ekspresyon sa walang pakialam na mukha. Hindi maganda. Nakakita ako ng bilog na Kiradea sa kagubatan sa timog kanluran ng Divine Court. Mayroong isang grupo ng mga itim na salamangkero na nakasuot ng mga damit ng Nether Eye, nagpapadala ng mga masasamang espiritu sa paligid ng Divine Court. Ano? Naikuyong ni Ayer ang kanyang mga kamay, ito pala ay space teleportation. No wonder bigla itong lumitaw. Bakit biglang napakalakas ng Mage of Nether Eyes na kaya niyang magpadala ng napakaraming masamang espiritu? Nagtatakang tanong ni Feng Yaoying. Ang pinakamahirap na bahagi ng teleporting magic ay ang aktwal na pag-teleport ng laman. Dahil ang mga particle ng laman ay napakalaki, ito ay magiging napakahirap na muling hugis.
Ang bilog na Kiradea ay hindi isang tunay na bilog na teleportasyon, ngunit isang bilog na nagpapadala ng enerhiya. Buhay na mga tao ito ay mabubulok sa mga particle at hindi maaaring muling hugis, kaya hindi ito maaaring i-teleport. Pero puro chaotic energy lang ang evil spirit kaya basta magic. Maaaring mapanatili ang bilog, maaari itong i-teleport sa teorya. Dapat sa pamamagitan ng mga taong Cersei nakahanap sila ng paraan para hindi salakayin ng masasamang espiritu. Kung hindi, sila mismo ay pinatay ng masasamang espiritu. Medyo inis na sabi ni Aer. Ang enerhiya ng Symborio ay malinaw na hindi makatiis sa napakaraming banggaan. Gaano man kaliit ang mga masasamang espiritu, sila ay purong kapangyarihan ng kaguluhan, hindi banggitin ang ilang mga higanteng masamang espiritu na umaatake. Sa ilalim ng epekto ng isang malaking masamang espiritu sa loob ng 100 metro, ang Symborio ay nabasag. Ang hindi mabilang na masasamang espiritu, tulad ng mga lobo na pumapasok sa kawan, ay sumugod sa banal na hukuman. Kabanata 2430 ang pinakamalakas sa ligaw. Maraming beses nang nakita ni Rao ang katapusan ng mundo. Si Yefan at ang iba pang nakaranas ng hindi mabilang na labanan ay tensyonado din sa sandaling ito. Kaharap nila ang isang grupo ng mga slaughterers na hindi takot sa kamatayan. Mabilis na nagutos si Aer, Juvia, ipaalam sa lahat ng mga kabalyero at salamangkero na maaaring lumahok sa digmaan sa lalong madaling panahon, at ipaalam din sa lahat ng nasa malapit, bumalik upang protektahan ang hukuman ng Diyos. Oo. Nawala ang mirror image ni Juvia. Napakalinaw ng ulo ni Yefan, at sinabi niya ng desidido at malakas, maliban kina Zinner, Yingying, at Lingshan, lahat ng iba ay bumalik sa ring. Hahanapin ko ang Kiradea Circle, at putulin muna ang pinanggagalingan ng masasamang espiritu. Halika ulit. Wasakin ito. Zinner, kailangan mong protektahan ang ibang tao, bago ako bumalik, ang depensa ang pangunahing bagay, huwag maging impulsive. Naghanda si Xiao Zinner, huwag kang mag-alala, hindi dahil hindi pa ako nakakalaban ng isang defensive battle. Alam ng mga batang babae na hindi sila maaaring kumilos ng walang pasensya sa ganoong oras, at lahat sila ay bumalik sa ring. Yefan, mag-ingat ka sa sarili mo, ang mga mata ng multo ay desperado. Matalim na tiningnan ni Aer ang lalaki, at nagmamadaling pumunta sa core area ng Shenting kasama ang 3 anak na babae ni Xiao Zinner. Hindi nag-atubili si Yefan. Upang makipagkarera laban sa oras, kailangan niyang gumamit ng sword intent. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. 6 na pares ng Dragon Scale Sword Wings ang biglang bumukas, ang gintong apoy ng dragon ay nagtagal, ang isa ay pumutok, at ang figure ni Yefan ay direktang nawala sa lugar. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng mga monghe sa buong banal na hukuman ang kanilang mga puso na nanginginig. Maging ang masasamang espiritu sa langit ay tila matamlay sa isang segundo. Ang kataas-taasang Mage Antonio ay nakatayo sa labas ng templo, ang kanyang katawan ay naninigas ng ilang sandali, ngunit siya ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Si Hogel, na sumugod kasama ang Cavaliers upang protektahan ang Oracle, ay sumulyap sa direksyong timog kanluran, at saglit na hindi sigurado. Ilusyon ba ito? Nag-alinlangan si Hogel. Malinaw na naramdaman niya ang isang walang katulad na malakas na layunin ng espada, ngunit ito ay panandalian. Knight Hogel. Si Pierre ay nagmamadaling lumabas kasama ang mga tao mula sa Third Knights, at nag-aalalang sinabi, paano nagkakaroon ng napakaraming masasamang espiritu. Walang sapat na mga banal na monghe sa lungsod. Ang buong imperyo ay hindi sapat. Ang karaniwang pagsasanay sa pakikipaglaban ng koponan ay para sa ganitong uri ng sandali. Matigas na sabi ni Hogel. Kinagat ni Pierre ang kanyang mga ngipin, okay. Pagkatapos ay pangungunahan ko ang team sa North District. Para sa mga monghe sa ibaba ng Holy Land, halatang hindi makatutuhanang pumatay ng mga masasamang espiritu, kaya ito ay higit na isang diskarte sa pagtatanggol. Tulungan ang mga banal na monghe at gamitin ang pagtutulungan ng tao para patayin ang masasamang espiritu. Ngunit ang gayong labanan ay hindi maiiwasang magkaroon ng malaking bilang ng mga casualty. Sa oras na ito, kinuha ni Aer ang 3 anak na babae ni Xiao Zinner at nagpakita sa hangin, Knight Hogel, inuutusan kitang dalhin ang First Knight sa Eastern District at ilikas ang mga tao. Tumalikod si Hogel at sinabi sa 2 deputy commander. Inutusan silang pumunta sa Eastern District. Hogel, bakit hindi mo pamunuan ang koponan? Kumunot ang noo ni Aer. Nakita kong kumislap ang mga mata ni Hogel sa pagiging mahigpit, bigla siyang lumingon, at inihagi sa ere ang napakalaking baril na mahigit 5 metro. Ang meteor spear ay dumausdad sa isang puting gintong light beam, direktang binasag ang isang kasing laki ng bahay na masamang espiritu. Lord Oracle, para sa akin, ang pagprotekta sa iyong kaligtasan ang aking unang misyon. Si Xiao Zinner ay sumipol at tumingin kay Aer ng makitid. Napabuntong hininga si Aer at walang magawang sinabi, linisin ang maliliit na masasamang espiritu sa lalong madaling panahon upang ang mga tao ay makapunta sa underground shelter. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka, sabi ni Hogel. Nagkaroon ng iba't ibang pagsabog sa court. Pinamunuan ni Antonio ang mga salamangkero at ang mga panginoon ng bahay ng matatanda, na lahat ay ipinadala upang labanan ang masasamang espiritu hanggang sa kamatayan.
Kasabay nito, sa kagubatan sa timog kanluran ng Divine Court. Ang isang magic circle na binubuo ng higit sa 100 mga salamangkero na may itim na damit ay nagpapalabas ng asul na kinang. Sa harap ng mga mage na ito ay nakasabit ang itim na kristal na mga pendant na hugis mata. Sa 10-10 metro ang lapad na hanay, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay patuloy na naipapasa, at pagkatapos ay naging masasamang espiritu. Sa sandaling pumasok ang masamang espiritu sa lugar na ito, tila naramdaman nito ang hininga ng buhay sa direksyon ng banal na hukuman, at lumipad patungo sa direksyon na iyon. Sa kalangitan, mayroon ng hindi mabilang na masasamang espiritu, na bumubuo ng isang makapangyarihang hukbo. Boom boom boom. Ayan. Ay mga pagsabog ng mga pagsabog sa di kalayuan. Nakita ko sa langit, isang figure na may nagninangas na gininto ang apoy, habang lumilipad, marahas itong bumangga sa mga masasamang espiritong ito. Hindi mabilang na lumilipad na mga espada, na nagninangas na may layunin ng espada at apoy ng dragon, nagsayaw na parang gintong ahas. Ang mga masasamang espiritu, gaano man kalaki o kaliit, lahat ay naduraj matapos tamaan. Ang ilang malalaking masasamang espiritu, pagkatapos na mabasag, ay muling sumisipsip ng kapangyarihan ng kaguluhan, at lumingon upang habulin ang gintong figurang ito. Lumipad si Yefan, at nagsimulang harangin ang masasamang espiritong ito sa kalagitnaan ng daan. Kaya lang, napakaraming masasamang espiritu, at marami pa rin sa kanila ang lumilipad ng kaunti, kaya magagamit lamang ni Yefan ang kanyang talam sa espada para i-clear sila sa isang malaking lugar. Ang mataas na konsentrasyon ng magulong kapangyarihan sa kalangitan, ang mga pagsabog na dulot nito paminsan-minsan, ay talagang sobra para sa mga ordinaryong monghe sa banal na kaharian. Ito ay tulad ng paghiling sa isang ordinaryong tao na linisin ang mga minahan sa isang minefield, at kailangan din niyang magkaroon ng explosion-proof na kakayahan upang mapaglabanan ang lakas ng mga pagsabog ng minahan. Ang ganitong uri ng kahirapan ay maaaring isipin. Anong nangyayari? Sino ang taong iyon? Nagpakita ng panik ang mga salamangkero, dahil nalaman nilang ang masamang espiritu na ipinadala ay pinapatay ng taong iyon na may napakabilis na kahusayan. Wala pa silang nakitang taong kayang sirain ang napakaraming masasamang espiritu sa pamamagitan ng paghiwa ng mga melon at gulay ng napakadali. Ang magulong kapangyarihan ng kaguluhan na dulot ng pagsabog ng masasamang espiritu ay tila walang pinsala sa kanya. Ito ay ang pamimilit ng layunin ng espada sa antas ng emperador. Isang salamangkero na ang mukha ay tila nasunog ng apoy at nasaroon ng anyo, ay nagsabi sa paos na boses, ito kaya ang Diyos ng espada ng langit na paraiso. Bukod sa Sword God, dapat walang iba. Bakit nasa Court of God ang Sword God? Ang isa pang babaeng salamangkero na may matulis na baba at purple na labi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang planong ito ay ang 2 taong pagsusumikap ng ating Nether Eye. Hindi ito dapat mabaigo. Lahat ng nasa dilim, pigilan mo siya, kailangan pa nating magpadala ng masasamang espiritu doon. Mabangis na sabi ng disfigured old mage. Sa kagubatan, agad na lumitaw ang isang grupo ng mga miyembro ng Nether Eye sa pagtambang. Hoy! Akala ko may mga Antonio, Hoger, at iba pa. Hindi ko inaasahan na ito pala ang Sword God, isa itong napakalaking sorpresa. Pero ayos lang, kanina ko pa pinag-iisipan, itong kilala bilang pinakamalakas na eskrimador, ang talam ng espada niya. Isang matipunong lalaki na may itim na spike na kamao, leather armor, matipunong tangkad, at nakataas na buhok ang ngumisi. Dave, huwag kang ngumiti, baka siya ang pinakamalakas na tao sa prehistoric, sabi ng isang matangkad at payat na babaeng salamangkero na may mga bendahe sa buong mukha at may hawak na skeleton staff. Kishana, natatakot ka ba? Kazana. Ngumisi, sa mundong ito, tao lang ang natatakot sa akin, bakit ako natakot sa sinuman? Isang batang salamangkero na may posteng kawayan sa ilalim ng damit, umubo at sinabing siya. Nandito siya. Mag-ingat. Habang nag-uusap sila, naabot na ni Yefan ang langit, at walang sabi-sabi, diretso niyang binitawan ang Burning Heaven Dragon King. Baril. Sa isang iglap, ang lumilipad na mga espada sa langit ay naging nakasisilaw na nagninangas na mga sibat, at ang mga bituin ay nahulog na parang bumagsak patungo sa mga itim na salamangkero sa paligid ng Kiradea Array. Gayunpaman, naramdaman ng mga salamangkero ang nakamamatay na layunin ng espada na ito at hindi sila natinag. Napatingin sina Dave at Kazana sa payat na binata na may mga poste ng kawayan. Vanger, ikaw ang bahala. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.